mga unang sinag ng bukang liwayway ay nagpinta sa langit ng mga kulay na coral at ginto, na nagbibigay ng mahiwagang ningning sa tanyag na crystal lagoons ng Bora Bora. Buong kasing ningning na nakatayo ang Mount Otemanu sa malayo, habang ang turkesang tubig sa ibaba ay kumukititap na parang mga nagkalat na diamante. Ang mga overwater bungalow ng Four Seasons Resort ay nakalatag sa malinis na lagoon na parang isang kwintas ng karangyaan. Ang paraiso ay may paraan ng pagtatago ng pinakamadilim nitong lihim sa ilalim ng mga ibabaw na kasing ganda ng postcard. Sa loob ng 15 taon, napanatili ng Four Seasons Bora Bora ang reputasyon nito bilang isang santuwaryo kung saan ang mga mayayaman ay dumarating upang takasan ang realidad. Ngayon, ang reputasyong iyon ay madudurog magpakailanman. Sa eksaktong 6 oras 15 minuto nilapitan ni Marie Tuira ang bungalow 47 dala ang parehong banayad ng ngiti na suot niya sa loob ng 8 taon ng serbisyo. Ang overwater villa ay nakatayo sa dulo ng pinakamahabang pier ng resort, na nag-aalok ng maksimum na pribasya para sa mga magkasintahang nagha-honeymoon. Inasahan niyang makakahanap siya ng karaniwang mga senyales ng kaligayahan ng bagong kasal. Mga baso ng champagne sa deck. Mga talulot ng rosas na nakakalat sa mga sapin ng kama, marahil ay isang "Do Not Disturb" sign na nakasabit pa rin sa pinto. Sa halip, natuklasan niya ang isang bangungot na magmumulto sa kanya habang buhay. Habang humahakbang siya sa pribadong beach area sa likod ng bungalow, ang kanyang mga paa na nakatsinelas ay nakatagpo ng isang bagay na nagpatigil sa kanya sa ganap na takot. Ang walang buhay na katawan ni Sarah Morrison ay nakahandusay ng walang kagalaw-galaw sa malinis na puting buhangin. Ang kanyang dating masiglang anyo ay tahimik na ngayon at luray-luray. Ang 28 taong gulang na flight attendant na dumating 11 araw pa lang ang nakalilipas na may mga pangarap ng isang perpektong honeymoon ay nakaposisyon ng nakasubsob. Ang kanyang blonde na buhok ay namuo sa madilim at tuyong dugo. Ang kaibahan ay nakapangingilabot. Ang kanyang maputlang balat laban sa maningning na puting beach. Ang mga pulang mansa laban sa backdrop ng turkesang tubig na inosenteng kumukititap sa liwanag ng umaga. Ang mga tili ni Marie ay bumaon sa tropikal na hangin na nagtaboy sa mga kakaibang ibon mula sa mga kalapit na puno ng palma. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang desperadong sigaw ay nagbabala sa security ng resort na tumakbong pababa sa kahoy na pier habang ang kanilang mga radyo ay nag-ingay ng mga apurahang parirala sa French at English. May 30 talampakan ng layo sa mababaw na tubig ng lagoon, natagpuan nila si Captain Derek Morrison. Ang 31 taong gulang na piloto ay nakaupong walang kagalaw-galaw sa tubig na halos umabot lang sa kanyang baywang, ang kanyang mga mata ay blanko at nakatingin sa wala. Ang kanyang puting linen na polo ay basang-basa na ngayon at may mansa ng tila dugo. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay ng mahina sa tubig sa tabi niya. At nang lumapit ang mga security guard, nakita nila na ang kanyang mga kamao ay sugatan at duguan, na nagsasalaysay ng kwento ng karahasan na sumasalungat sa mapayapang paraiso na nakapaligid sa kanila. Ang pinangyarihan ng krimen ay nagkwento ng isang brutal na istorya na nakasulat sa dugo at karahasan. Ang katawan ni Sarah ay nagtataglay ng hindi mapag-aalinlangan ng mga marka ng isang malupit na pambubugbog. Ang kanyang mukha ay namamaga ng hindi na makilala. Malalalim na sugat ang makikita sa kanyang mga braso at katawan, at ang kanyang mga kamay ay nagpapakita ng mga defensive wounds na nagsasalita ng isang desperadong pakikipaglaban para mabuhay. Malapit sa kanyang tahimik na anyo ay naroon ang mga matatalim na piraso ng basag na bote ng champagne. Ang mga kristal na piraso nito ay kumikinang ng malaswa sa sikat ng araw sa umaga. Ang boteng ito, na dati ay inilaan upang ipagdiwang ang kanilang bagong kasal, ay naging sandata na tumapos sa buhay ni Sarah. Sa loob ng marangyang bungalow, ang eksena ay parehong mapangwasak. Ang mga kasangkapan ay nakataob, ang glass top na coffee table ay durog, ang mga sapin ng kamanggawa sa Egyptian cotton ay punit-punit at may mansa, habang ang mga tilamsik ng dugo ay nagpinta ng mga abstract na pattern sa mga dingding na kulay cream. Ang mga pattern ng dugo ang nagsabi ng kwento ng huling sandali ni Sarah, isang pakikipagbuno na nagsimula sa loob ng bungalow at nagtapos sa beach kung saan sinubukan niyang tumakas ng buong desperasyon. Si Derek mismo ay nagpakita ng isang nakababahalang kaibahan sa karahasang nakapalibid sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay blanko, na para bang ang kanyang isip ay umatras sa isang lugar na hindi maabot. Isang mag-asawang French na nanunuluyan sa bungalow 45 ang magsasabi sa pulisya kalaunan na nakarinig sila ng mga nagtatalong boses at malalakas na kalabog sa buong gabi.
Mga tunog na tila hindi nararapat sa paraiso, ngunit binaliwala nila bilang isang away magkasintahan. Pagsapit ng 7 oras 30 minuto Henry, dumating ang pulisya ng French Polynesia sakay ng speedboat. Si Detective Jean-Paul Moreau, isang 20 taong veterano ng lokal na puwersa, ay agad na humawak sa eksena. Ang kanyang koponan ay nagtrabaho ng metodikal upang mapangalagaan ang mga ebidensya, habang ang pamunuan ng resort ay nahihirapang unawain kung paano naging crime scene ang kanilang mapayapang santuwaryo. Si Derek Morrison ay inaresto ng walang paglaban. Ang kanyang pagiging tulala ay nagpadali sa pagpusas ng mga opisyal sa kanya. Sa loob ng ilang oras, ang kwento ay sumabog sa international media. Ang I-Honeymoon Murder in Paradise ay nangibabaw sa mga headline mula Hinan hanggang Yisi. Ang pinaka-nakakadurog ng pusong tawag ay dumating kalaunan ng umagang iyon nang makipag-ugnayan ang pamunuan ng resort sa mga pamilya. Si Emily Morrison, ang nakababatang kapatid ni Sarah, ay nanghina nang marinig ang balita. Si Patricia Morrison, ang ina ni Sarah, ay magsasabi kalaunan na ang tawag sa telepono ay parang panonood sa pagtatapos ng aking mundo sa totoong oras. Ang paraiso ay nawala at wala nang muling magiging katulad ng dati. Ang departure board sa Denver International Airport ay kumukurap-kurap sa mga delay habang ang isang huling bugso ng snowstorm sa Tagsibol ay humahagupit sa Rocky Mountains. Sa gitna ng mga frustrated na pasahero ay nakaupo si Sarah Morrison. Ang kanyang uniforme sa United Airlines ay maayos pa rin sa kabila ng gulo. Sa edad na 27, katawan ni Sarah ang lahat ng minamahal ng mga pasahero sa mga flight attendant. Mainit na ngiti, tapat na pag-aalaga sa iba, at nakakahawang sigla sa paglalakbay. 5 taon nang lumilipad si Sarah, ngunit ang kanyang mga pangarap ay higit pa sa industriya ng eroplano. Nagtatago siya ng isang travel journal na puno ng mga destinasyong hinahangad niyang galugarin. Ang Northern Lights, ang mga dalampasigan ng French Polynesia. Ang kanyang apartment sa Denver ay pinalamusan ng mga mapa at travel photography. Palaging paalala ng mga pakikipagsapalaran na naghihintay sa labas ng mga pamilyar na ruta. Flight attendant, tama. Palagi kong nahahalata. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay matangkad at kagalang-galang. Si Captain Derek Morrison, 30 taong gulang, ay nagdadala ng kanyang sarili ng may military precision. Ang kanyang Boeing 737 Captain's Uniform ay nagpapakita ng 8 taon ng karanasan sa commercial flying. Ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng mas malalim na bagay. Isang pinarangalang Air Force veteran na lumipat sa civilian aviation. Ang diskarte ni Derek ay kalkulado ngunit may karisma. Patungo ako sa Seattle, pero ang delay na ito ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong makilala ang pinakamagandang babae sa terminal. Nang magalang niyang binanggit na wala siya sa duty, ang tugon ni Derek ay may dalang propetikong pahiwatig. Hindi ako sanay na tinatanggihan ng mga babae, lalo na kapag nag-aalok ako ng hapunan sa pinakamagandang restaurant sa Denver. May isang bagay sa kanyang boses na nagpahinto kay Sarah. Ang mga salita ay binigkas ng may ngiti, ngunit sa ilalim ng karisma ay may isang inaasahan na higit na parang utos kaysa sa pakiusap. Sa oras na tinawag ang kanilang mga flight, nakuha na ni Derek ang numero ng telepono ni Sarah at ang pangako ng isang hapunan. Dumating ang Abril kasama ang walang humpay na paghabol ni Derek. Ang kanilang unang date ay higit pa sa bawat romantikong pantasya na iningatan ni Sarah. Dumating si Derek sakay ng isang inupahang Mercedes, dinala siya sa pinaka-eksklusibong steakhouse sa Denver, pagkatapos ay sinorpresa siya ng isang private plane ride sa ibabaw ng Rocky Mountains gamit ang isang inupahang Cessna. Naniniwala ako sa paggawa ng mga bagay ng tama, paliwanag ni Derek. Karapat-dapat kang tratuhin na parang reyna. Naramdaman ni Sarah na parang nabubuhay siya sa isang pelikula, tinangay ng isang lalaking determinadong tuparin ang kanyang mga pangarap. Ang mayo ay nagdala ng pagtindi sa mga romantikong kilos, ngunit pati na rin ang banayad na pagiging possessive. Nagsimulang magpakita si Derek sa airport sa oras ng shift ni Sarah, na sinasabing mga sorpresang pagbisita. Nagsimula siyang i-track ang lokasyon ng telepono nito, na ikinukwadro bilang kaligtasan dahil madalas siyang bumabiyahe. Kailangan kong malaman na ligtas ka, katwiran niya. Ang Hunyo ang nagmarka ng pilitin ni Derek si Sarah na lumipat na sa kanya. Ang kanyang apartment ay mas malaki at mas marangya, na nagtatampok ng mga mahal na kagamitan. Ang proseso ng paglipat ay nagbunyag ng pangangailangan ni Derek para sa kontrol. Inayos niya ang mga gamit ni Sarah at nagmungkahing i-donate ang mga damit na itinuturing niyang hindi nararapat.
Ang Hulyo ay nagpakilala ng mas nakababahalang mga pag-ugali. Nagsimulang pamahalaan ni Derek ang kanyang pananalapi, nagbukas ng joint account at hinikayat siyang direktang ilagay ang mga sahod doon. Ang kanyang impluensya ay umabot hanggang sa profesional na buhay ni Sarah, gamit ang mga koneksyon sa aviation para impluensyahan ang mga flight assignment nito upang panatilihin siyang mas malapit sa bahay. Ang Agosto ay nagdala ng emosyonal na kawalang tatag na mapapatunayang nakamamatay. Ang mga mood swing ni Derek, lalo na pagkatapos uminom, ay naging hindi mahuhulaan. Hahawakan niya ang mga pulso ni Sarah habang nagtatalo o ipoposisyon ang kanyang sarili sa pagitan nito at ng pinto. Masyado lang siyang maprotekta dahil mahal niya ako, katwiran ni Sarah, binaliwala ang lumalaking pagkabalisa. Ang matalik na kaibigan ni Sarah na si Jessica ang unang nagpahayag ng mga alalahanin sa isang bihirang night out ng magkakaibigan. Kinikilabutan ako sa kanya, Sarah, prangkang sabi ni Jessica. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay hindi pag-ibig, kundi pagmamayari. Napansin ni Jessica na ang sorpresang pagpapakita ni Derek sa restaurant ay agad na nagpabago sa aura ni Sarah mula sa relax tungo sa tensyonado. Napansin naman ng kapatid na si Emily ang mga pagbabago sa mga lingguhang video call. Ang masigla at adventurous na family social butterfly ay nagiging mapag-isa at balisa. Parang iba ka na, maingat na sabi ni Emily. Mas maingat ka na sa iyong mga salita. Masaya ka ba? Ang sagot ni Sarah ay tila ensayado at walang laman. Naranasan ng ina na si Patricia ang pagpapakitang gilas ni Derek sa mga pagtitipon ng pamilya, ngunit ang kanyang maternal instinct ay nakakita ng isang bagay na artipisyal. Napaka-intense niya pagtatapat ni Patricia sa kanyang asawa. Ang paraan ng pagsagot niya para sa kanya, ang pagtapos sa kanyang mga pangungusap, hindi ito parang partnership. Parang kontrol. Ang mga defense mechanism ni Sarah ay naging sopistikado habang lumalaki ang mga alalahanin ng mga mahal sa buhay. Bumuo siya ng mga detalyadong paliwanag na ipinipinta ang pagiging possessive bilang debosyon at ang kontrol bilang pag-aalaga. Ang unti-unting paghihiwalay sa kanya ay banayad. Hindi kailanman tahasang ipinagbawal ni Derek ang mga relasyon, ngunit lumikha siya ng mga sirkumstansya na nagpapahirap sa pagpapanatili ng mga ito. Ang proposal ay perpektong inorkestra upang ikubli ang nakapailalim na pamimilit. Pinalipad ni Derek si Sarah sa isang pribadong airfield habang ang paglubog ng araw ay nagpinta sa langit ng maningning na kulay kahel at lila. Ngunit sa ilalim ng romantikong facade ay may isang ultimatum. Pakasalan mo ako, Sarah, o dito na nagtatapos ang ating kwento. Hindi ko kayang patuloy na mamuhunan sa isang relasyong hindi patungo sa habang buhay. Ang pressure ay agaran at matindi, na nag-iwan kay Sarah ng ilang sandali para magdesisyon habang nanonood si Derek nang may naghihintay na mga mata na walang iniwang puwang maliban sa pagtanggap. Bulong niya dahil ang pagsasabi ng kahit ano pa ay tila imposible. Ang panahon ng engagement ay nagbunyag ng pangangailangan ni Derek na kontrolin ang bawat aspeto ng kanilang kinabukasan. Ang pagpaplano ng kasal ay naging dumain niya. Ang mga kagustuhan ni Sarah ay binaliwala bilang hindi praktikal. Pinili ni Derek ang lugar, petsa, at budget nang hindi kinokonsulta ang kanyang mga hiling. Ang listahan ng mga bisita ay naging partikular na labanan. Sistematikong ibinukod ni Derek ang mga lalaking kaibigan ni Sarah at ilang miyembro ng pamilya. Ang unang pisikal na karahasan ay nangyari noong Disyembre dahil sa hindi pagkakasundo sa lugar ng kasal. Nang ipilit ni Sarah na tingnan ang isang beach location na tinanggihan ni Derek, hinawakan niya ang mga balikat nito at itinulak siya sa dingding ng kanilang apartment. Patawad, baby, agad na sabi ni Derek. Pinapabaliw mo lang ako kapag hindi ka nakikinig. Ang mga pribadong entry sa journal ni Sarah ay nagbunyag ng lumalaking pag-aalinlangan. Hindi ko nakilala ang sarili ko, isinulat niya noong Enero. Dati akong matapang, malaya, may tiwala sa sarili. Ngayon, pinagdududahan ko ang bawat iniisip, bawat salita, bawat desisyon. Ang huling babala ni Jessica ay dumating sa bachelorette party ni Sarah noong Pebrero. Hindi ito normal, Sarah. Ang paraan ng pagkontrol niya sa pera mo, sa schedule mo, sa mga pagkakaibigan mo, hindi ito pag-ibig, ito ay pang-aabuso, at lalo pa itong lulubha pagkatapos ninyong makasal. Ang tugon ni Sarah ay nagpakitang ang manipulasyon ni Derek ay nagtagumpay na. Hindi mo naiintindihan ang pag-ibigan namin, Jess. Si Derek ay hindi katulad ng ibang lalaki. Kapag kasal na kami at mas panatag na ang loob niya, magiging maayos din ang lahat.
Ninra ni Jessica na nawala na ang kanyang matalik na kaibigan sa isang mapanganib na lalaki, at wala nang anumang sasabihin niya ang magpapabago sa isip ni Sarah. 3 linggo na lang ang kasal, at si Sarah ay hindi na maililigtas sa pamamagitan lamang ng mga salita. Ang flight ng Air Moana ay bumaba patungo sa pinaka-eksklusibong destinasyon ng French Polynesia, na nagpapakita ng tanyag na lagoon ng Bora Bora sa turkesang ningning nito. Idiniin ni Sarah ang kanyang mukha sa bintana ng eroplano, panandaliang kinalimutan ang kanyang pagkabalisa habang nakatingin sa tinatawag ng mga travel magazine na pinakamagandang isla sa mundo. Sa wakas, bulong ni Derek mula sa upuan sa gilid, ang kanyang mga kamao ay puti na sa higpit ng pagkakahawak sa armrest. 11 oras na paglalakbay para dito. Ang kanyang tono ay may halong inis sa halip na excitement, at ang tiyan ni Sarah ay humigpit sa pamilyar na kaba. Ang Four Seasons Resort Bora Bora ay lumampas sa bawat inaasahang karangyaan. Ang kanilang overwater bungalow ay nakatayo sa lagoon sa mga kahoy na stilts, na may glass bottom floor panel para sa panonood ng mga tropikal na isda, at floor-to-ceiling na mga bintana na kumukuha sa bawat anggulo ng kristal na tubig. Tinanggap sila ng mga staff ng resort ng may tradisyonal na Polynesian hospitality, isinasabit ang mga mababangong chair flower leaves sa kanilang mga leg. Ang concierge ay nagbigay sa kanila ng complimentary crystal champagne at isang schedule ng mga romantikong aktibidad para sa mga magkasintahang nagha-honeymoon. Agaran at possessive ang tugon ni Derek. Gusto namin ng pribasya. Kanselahin ang anumang bagay na may kasamang ibang tao. Humigpit ang kanyang braso sa baywang ni Sarah, ang mga daliri ay bumaon sa kanyang mga tadyang ng may sapat na lakas para magpasa. Ang asawa ko at ako ay may sariling mga plano. Nagmungkahi si Sarah na mag-book ng massage at snorkeling ng magkasama. Mabilis at mapangkontrol ang tugon ni Derek. Hindi mo kailangan na hinahawakan ka ng mga estranghero, Sarah. At ayaw kong makita ka ng ibang mga lalaki na nakabikini sa ilalim ng tubig kung saan hindi kita mababantayan. Itinapon niya ang mga activity brochure direkta sa basura. Ang romantikong hapunan sa Overwater Restaurant ng resort ang naging unang pampublikong pagpapakita ng mapangkontrol na pag-ugali ni Derek. Nang purihin ng waiter ang damit ni Sarah, sumabog ang selos ni Derek sa isang halos hindi mapigil na galit. Hindi niya kailangan ng papuri mula sa ibang mga lalaki, singhal niya, ang kanyang boses ay may sapat na puot para mapalingon at mapatingin ang mga kalapit na kumakain. Nang gabing iyon, ang galit ni Derek ay umabot sa bagong antas. Nakikipag-flirt ka, paratang niya, hinawakan ang pulso ni Sarah at pinaikot ito hanggang sa mapasinghap ito sa sakit. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ang boses ni Derek ay umalinggaw sa tubig habang ibinalibag niya ang pinto ng kanilang bungalow na nagmamarka ng simula ng tumitinding domestic violence. Ang sumunod na linggo ay nagtatag ng isang routine ng psikolohikal at pisikal na pang-aabuso na nakabalakayo bilang mga aktibidad sa honeymoon. Ginawa ni Derek ang kanilang marangyang suite na isang bilangguan, sinusubaybayan ang bawat galaw ni Sarah. Bawat umaga ay nagsisimula sa pagdidikta ni Derek ng mga pipiliing damit ni Sarah, tinatanggihan ang anumang itinuturing niyang masyadong mapang-akit. Isuot mo ang one piece, utos niya nang kumuha si Sarah ng bikini. Ayaw kong tinititigan ng bawat lalaki sa islang ito ang pag-aari ko. Ang kanyang possessive na pananalita ay nag-evolve mula sa romantiko tungo sa nagbabanta. Ang ibang mga bisita sa resort ay nagsimulang mapansin ang kakaibang dynamics ng mag-asawa. Ang mga honeymooner na French na nanunuluyan sa katabing bungalow ay nakapansin sa agresibong kilos ni Derek tuwing may ibang lalaki na lumilitaw sa kanilang paligid. Akala namin ay baka may problema sila sa kanilang pagsasama, sasabihin kalaunan ng babaeng French sa mga investigador, pero tila higit pa roon. Pinapanood niya ito na parang bantay na nagbabantay sa isang bilanggo. Ang housekeeping staff ng resort ay nakatuklas ng mga nakababahalang bagay sa panahon ng pang-araw-araw na serbisyo. Nakatagpo si Marie Tuira ng mga basag na salamin na nakatago sa mga tuwalya, na nagpapahiwatig ng mga marahas na pagsabog na pinilit ni Derek na linisin at itago ni Sarah. Ang mga pasa sa braso ni Sarah ay naging mas kapansin-pansin, bagaman palagi siyang may mga paliwanag, katangahan, aksidente, magaspang na gamit sa snorkeling. Sa isang couples diving excursion, napansin ng dive instructor ang kitang-kitang takot ni Sarah sa ilalim ng tubig. Tila takot na takot siya, pag-alaala ng instructor kalaunan, hindi sa tubig o sa isda, kundi sa magiging reaksyon ng kanyang asawa sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang mga pagtatangka ni Sarah na tumakas ay naging lalong desperado.
Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kapatid na si Emily sa oras ng mga afternoon nap ni Derek, ngunit kinumpiska nito ang kanyang phone charger at sinusubaybayan ang kanyang paggamit ng may obsesyon. Nang lumapit siya sa concierge tungkol sa pag-book ng spa treatment nang hindi nalalaman ni Derek, agad itong lumitaw. Ang pagtuklas sa pananaliksik ni Sarah tungkol sa mga emergency embassy contact ay nag-trigger sa pinakamarahas na tugon ni Derek. Nagpaplanong iwan ako. Ang boses ni Derek ay nakakatakot na kalmado habang hawak ang kanyang telepono na ipinapakita ang website ng embassy. Ang pisikal na pagsalakay na sumunod ay nag-iwan kay Sarah ng mga pasang hugis daliri sa paligid ng kanyang lieg at isang putok na labi na kailangan niyang ipaliwanag bilang isang aksidente sa snorkeling. Ang Setyembre 10 ang nagmarka ng huling desperadong pagtatangka ni Sarah para sa kalayaan. Habang natutulog si Derek dahil sa sobrang pag-inom, dahan-dahang lumabas si Sarah sa bukang liwayway at nagtungo sa reception area ng resort dala ang nakatagong pera, nagpaplanong mag-book ng agarang flight papuntang Los Angeles. Kailangan kong umalis ngayon, bulong niya ng apurahan sa night clerk, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit nagising si Derek at nalamang wala siya, at ang paghahanap nito ay humantong direkta sa reception area sa loob lamang ng ilang minuto. Narito ka lang pala, sweetheart. Ang boses ni Derek ay may dalang huwad na kagalakan habang lumalapit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Ang marahas na komprontasyon na sumunod ay bahagyang nahuli sa mga security camera ng resort. Hinawakan ni Derek ang braso ni Sarah nang may sapat na lakas para maiangat siya sa kanyang mga paa. Kinaladkad siya pabalik sa kanilang bungalow habang siya ay nanlalaban at nagmamakaawa. Pagbalik sa kanilang bungalow, sinira ni Derek ang passport ni Sarah. Pinunit-punit ito sa harap niya habang siya ay nanonood ng walang magawa. Wala kang pupuntahan, singhal niya. Asawa kita at mananatili ka sa akin hanggang sa kamatayan. Ang huling tawag ni Sarah kay Emily ay dumating ng 2 oras 47 minuto while local time. Isang desperadong voicemail na magsisilbing mahalagang ebidensya kalaunan. Ako ito. Kung may mangyari man sa akin, malaman mong mahal kita. Si Derek hindi siya kung sino ang akala natin. Natatakot ako. Natatakot ako. Ang Setyembre 11 ay nagsimula sa malakas na pag-inom ni Derek simula pa sa tanghalian. Ang mga paranoid na paratang ni Derek ay umabot sa mga delusional na antas, kumbinsido na si Sarah ay nakikipag-ugnayan sa maraming empleyado ng resort. Akala mo ba hindi ko nakikita na nakikipag-flirt ka sa lahat? Bulalas ni Derek habang huli silang naghahapunan. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para maabala ang mga kalapit na mesa. Ang mga nakikitang pinsala ni Sarah mula sa mga nakaraang pagsalakay ay kitang-kita sa mga staff sa hapunan, mga pasa sa mukha na hindi niya lubos na maitago ng makeup, isang putok na labi na nagpahirap sa pagkain, at mga defensive wounds sa kanyang mga braso na nagkwento ng paulit-ulit na karahasan. Ang pagbabalik sa kanilang bungalow ng 9 oras 30 minuto ng ang naging huling pagkakataon na makikitang buhay si Sarah Morrison. Ang mag-asawang French sa katabing bungalow ay narinig ang pagtindi ng pagtatalo sa buong gabi. Ang boses ni Derek ay lalong lumalakas at nagbabanta, habang ang mga tugon ni Sarah ay naging lalong desperado. Bandang 11 oras 15 minuto ang tili ni Sarah ay bumaon sa tropikal na gabi. Isang tunog na napaka-nakakangilabot na magmumulto sa mga saksi sa loob ng maraming taon. Sa bukang liwayway, ang paraiso ay naging crime scene, at ang mga pangarap ni Sarah Morrison na makita ang mundo ay nagtapos na magpakailanman sa turkesang tubig ng Bora Bora. Sa ganap na 11 oras 15 minuto narinig ng mga bisita sa mga kalapit na bungalow ang boses ni Derek na sumabog sa isang galit na higit pa sa anumang nasaksihan nila sa nakalipas na 10 araw. Sinungaling ka! Ang sigaw ni Derek ay umalingaw sa kalmadong tubig ng lagoon. Ang kanyang mga salita ay bulol ngunit puno ng nakakalasong galit. Sa loob ng kanilang marangyang suite, naabot na ni Derek ang kanyang huling punto. Kumbinsido sa kanyang isip na nalaso ng alak na ang bawat pakikipag-ugnayan ni Sarah sa mga staff ng resort ay isang pagtataksil. Ang pisikal na karahasan ay nagsimula sa pagtaob ng mga kasangkapan na naririnig ng mga bisita sa buong resort. Ang nanginginig na boses ni Sarah ay maririnig na nagmamakaawa, "Please, Derek, tama na. Wala akong ginagawang masama." Ngunit ang kanyang mga desperadong salita ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang paranoid na galit. Ang forensic evidence ay nagbunyag na nakipaglaban si Sarah para sa kanyang buhay ng may pambihirang tapang.
Ang mga defensive wounds sa kanyang mga kamay at braso ang nagsabi ng kwento ng isang babaeng tumangging sumuko, na kumalmot at nanlaban sa kanyang umatake, kahit na dinaig siya nito. Ang murder weapon ay ang complimentary crystal champagne bottle na ibinigay ng resort para ipagdiwang ang kanilang honeymoon. Ang mabigat na kristal ay nadurog sa panahon ng pagsalakay, ang mga matatalim na gilid nito ay naging instrumento ng kamatayan. Kinumpirma ng ebidensya ng dugo at buhok na ginamit ito ng paulit-ulit para hampasin ang ulo at mukha ni Sarah. Ang paghahabol na nagtatak sa kapalaran ni Sarah ay nagsimula nang magawa niyang makawala mula sa pagsalakay ni Derek sa loob ng bungalow. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, tumakbo siya sa sliding glass doors, malamang na umaasang makarating sa tubig kung saan maaari siyang makahanap ng kaligtasan. Nahuli ni Derek si Sarah sa maliit na pribadong beach sa likod ng kanilang bungalow. Ibinalibag siya sa buhangin ilang metro lang mula sa gilid ng lagoon. Ang huling pagsalakay ay brutal at metodikal kung saan ginamit ni Derek ang boat ng champagne para maghatid ng paulit-ulit na hampas sa bungo ni Sarah. Ang medical examiner ay bibilang kalaunan ng 7 magkakahiwalay na skull fractures. Pagkatapos nito, sinubukan ni Derek na ayusin ang eksena para magmukhang aksidenteng pagkalunod, ngunit ang psikolohikal na epekto ay nag-trigger ng isang ganap na mental breakdown. Sa oras na natagpuan siya ng resort security makalipas ang ilang oras, si Derek ay umatras na sa isang catatonic state, nakaupong walang kagalaw-galaw sa mababaw na tubig habang ang katawan ng kanyang asawa ay nakahandusay sa malapit sa buhangin. Nagsimula si Marie tuwiran ng kanyang shift na umaasang makakahanap ng karaniwang mga senyales ng mga bisitang nagha-honeymoon. Sa halip, natuklasan niya ang isang eksena na magpabago sa kanyang buhay magpakailanman at sisira sa reputasyon ng resort. Ang katawan ni Sarah Morrison ay nakahandusay na walang kagalaw-galaw sa pribadong beach. Ang kanyang dating magandang anyo ay luray-luray na ngayon laban sa malinis na puting buhangin. Ang kaibahan ay nakapangingilabot. Ang turkesang lagoon ay inosenteng kumukititap habang ang madidilim na mansa ng dugo ay nagmarka sa buhangin sa paligid ng walang buhay na anyo ni Sarah. May 30 talampakan ng layo, si Derek Morrison ay nakaupo na parang rebulto sa mababaw na tubig ng lagoon. Ang kanyang puting linen na polo ay basang-basa ng tubig dagat at may mansa ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay ng mahina sa kanyang tabi, ang mga kamao ay sugatan at duguan. Ang mga tili ni Marie ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang resort security, humihingi ng agarang pagtugon ng pulisya. Nilagyan ng security ng harang ang buong pier habang ang mga staff ay nagsimulang ilipat ang ibang mga bisita palayo sa crime scene. Dumating si Detective Jean Paul Morrow sa Four Seasons Resort sakay ng isang police speedboat kasama ang kanyang crime scene team. Ang unang prioridad ng veteranong investigador ay ang pag-secure ng ebidensya bago pa makompromiso ng tropikal na kapaligiran ang eksena. Kinuhaan ng detective ng larawan ang katawan ni Sarah mula sa iba't ibang anggulo na itinatala ang kanyang mga pinsala. Ang mga defensive wounds sa kanyang mga kamay at braso ay nagsabi ng isang malinaw na kwento ng desperadong paglaban. Ang pag-aresto kay Derek ay nagharap ng mga hamon dahil sa kanyang catatonic mental state. Ang suspect ay nakaupong walang kagalaw-galaw sa tubig ng lagoon, hindi tumutugon at tila walang kamalayan sa kanyang paligid. Ang mga blood spatter pattern sa loob ng bungalow ay nagpakita ng pag-unlad ng karahasan mula sa living area hanggang sa outdoor deck. Ang basag na bote ng champagne ay nakuha mula sa ilalim ng lagoon, ang mga piraso nito ay nagtataglay ng malinaw na ebidensya ng dugo at buhok. Ang mga panayam sa mga saksi ay agad na nagsimula sa mga staff ng resort at mga bisitang nakapansin sa magulong relasyon ng mag-asawa. Kasama sa digital evidence ang telepono at laptop ni Derek, habang ang mga device ni Sarah ay nagbunyag ng kanyang mga desperadong pagtatangka na makipag-ugnayan sa pamilya at magsaliksik ng mga opsyon para makatakas. Sa loob ng ilang oras, ang mga news outlet sa buong mundo ay nag-uulat na tungkol sa honeymoon murder sa paraiso. Naging kasangkot ang Via Embassy upang makipag-ugnayan sa mga otoridad ng French. Habang inililipat si Derek Morrison sa isang secure medical facility para sa psychiatric evaluation, alam ng mga investigador na nakasaksi sila ng isa sa mga pinakamalinaw na kaso ng domestic violence na humantong sa pagpatay sa kamakailang memorya. Ang kaso laban kay Derek Morrison ay nagbunyag ng isang nakababahalang pattern ng tumitinding domestic violence na nagtagal ng ilang taon bago ang pagpatay kay Sarah.
Alam ng lead prosecutor na si Marie Claire Russo na ang pagtatatag ng kasaysayan ng pang-aabuso ni Derek ay magiging krusyal sa pagkuha ng hatol at pagpigil sa kanyang defense team na ilarawan ang pagpatay bilang isang isolated incident. Ang pinakamapanirang testimonya ay nanggaling sa dating asawa ni Derek na si Jennifer Morrison, na nakipagdiborsyo sa kanya 3 taon na ang nakalilipas matapos dumanas ng psikolohikal at pisikal na pang-aabuso. Eksaktong ganito rin ang simula, patotoo ni Jennifer. Ang kanyang boses ay nanginginig, ang mga romantikong kilos, ang pagiging possessive na nakabalakayo bilang pag-ibig, ang paghihiwalay sa mga kaibigan at pamilya. Sa huli, natakot ako na papatayin niya ako. Ang digital evidence ay napatunayang mapanghikayat sa pagtatatag ng sistematikong kontrol ni Derek. Ang forensic analysis ay nagbunyag ng libu-libong mga text message na nagpapakita ng obsessive na pagsubaybay sa mga aktibidad ni Sarah. Kabilang ang IA tracking data na nagpapatunay na sinusundan na niya ang mga galaw nito bago pa sila nagsama. Ang mga nakatagong komunikasyon ni Sarah na natuklasan sa pamamagitan ng isang secret messaging API ay nagbunyag ng kanyang tunay na takot at desperasyon. Ang mga audio recording na lihim niyang ginawa ay nakakuha sa pandiwang pang-aabuso ni Derek at mga tahasang banta. Ang psychiatric evaluation ay nagdiagnose kay Derek ng narcissistic personality disorder na hinaluan ng antisocial traits na nagpapakitang napakadelikado niya sa mga intimate partners. Si Mr. Morrison ay nagpapakita ng mga plasikong katangian ng isang abuser na humahantong sa nakamamatay na karahasan pagtatapos ni F. Felipe Martel. Ang pagpatay kay Sarah Morrison ay ang hindi maiiwasang rurok ng tumitinding kontrol at pang-aabuso. Sinisi ni Emily Morrison ang kanyang sarili sa hindi pag-intervene ng mas matindi sa kabila ng pagkilala sa mga warning signs. Alam kong may mali, luha ang sabi ni Emily sa mga investigador. Sana ay gumawa pa ako ng higit pa para iligtas siya. Ang trial ay nagsimula sa gitna ng hindi pa nagagawang international media attention na nagpabago sa courthouse ng Papeete bilang sentro ng pandaigdigang focus sa domestic violence awareness. Binuksan ni Prosecutor Marie Claire Russo ang trial sa pamamagitan ng isang metodikal na presentasyon na nagpinta kay Derek bilang isang kalkuladong predator. Hindi ito isang crime of passion, sabi ni Russo sa jury. Ito ay ang binalak at sinadyang pagpatay sa isang batang babae na ang tanging kasalanan ay ang pagtitiwala sa maling lalaki. Ipinakita ng prosekusyon ang malinaw na pattern ng tumitinding pang-aabuso na naging dahilan kung bakit ang pagpatay kay Sarah ay mahuhulaan na. Ang mga staff ng resort ay nagpatotoo tungkol sa mapangkontrol na pag-ugali ni Derek at sa mga nakikitang pinsala ni Sarah. Sinubukan ng defense team ni Derek na ilarawan ang pagpatay bilang temporary insanity na dala ng alak at military etc. Ngunit ang estratehiyang ito ay gumuho sa ilalim ng ebidensya ng kanyang kalkuladong pattern ng pang-aabuso. Si Derek ay hindi nagpakita ng pagsisisi sa buong trial, nakaupong walang kagalaw-galaw habang may testimonya tungkol sa paghihirap ni Sarah at patuloy na sinisisi si Sarah sa pag-uudyok ng kanyang karahasan. Ang pinakamakapangyarihang sandali ay dumating sa panahon ng victim impact statement ni Emily Morrison. Namatay si Sarah habang sinusubukang takasan ang lalaking nangako na mamahalin at poprotektahan siya. Siya ay 28 taong gulang na may buong buhay pa sa kanyang harapan. Matapos ang deliberasyon sa loob lamang ng 4 na oras, ang jury ay nagbalik ng isang unanimous guilty verdict sa mga kaso ng first-degree murder. Hinatulan ni Judge Antoine Bertrand si Derek Morrison ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang parol. Gumawa ka ng kalkuladong kontrol na nagtapos sa pagpatay. Ito ay isang sinadyang gawa ng sukdulang kontrol ng isang lalaking itinuring ang kanyang asawa bilang pag-aari. Patuloy na nagsisilbi si Derek ng kanyang sentensya sa maximum security facility ng French Polynesia, tumatanggi pa ring tanggapin ang responsibilidad sa pagkamatay ni Sarah. Ang trahedyang pagkamatay ni Sarah Morrison ay lumikha ng pangmatagalang epekto na lumampas pa sa korte. Ang kanyang kaso ay naging pundasyong halimbawa sa mga training program ng law enforcement na tumutulong sa mga opisyal na makilala ang mga warning signs ng tumitinding pang-aabuso. Ang resort industry ay nagpatupad ng malawakang pagbabago kung saan ang mga malalaking hotel chain ay nagtatag ng mandatory staff training para makilala ang domestic abuse sa mga bisita. Itinatag ni Emily Morrison ang Sarah Morrison Foundation for Domestic Violence Prevention na nakatulong na sa mahigit 200 kababaihan na ligtas na makatakas sa mga mapanganib na sitwasyon. Ang aviation industry ay nagdagdag ng psychological screening para sa mga piloto,
kinikilala na ang mga posisyon ng otoridad ay maaaring makaakit ng mga individual na may mapang-abusong hilig. Ang kwento ni Sarah ay naging required reading sa mga domestic violence program sa buong bansa, na naglalarawan kung paano tumitindi ang pang-aabuso at kung paano na itatago ng mga kaakit-akit na facade ang mga mapanganib na pag-ugali. Higit sa lahat, si Sarah Morrison ay naaalala bilang isang masiglang batang babae na ang mga pangarap ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa positibong pagbabago. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang domestic violence ay nakakaapekto sa mga tao mula sa lahat ng background at lahat tayo ay may responsibilidad na makilala ang mga warning signs at protektahan ang mga nasa panganib. Tinitiyak ng legacy ni Sarah na ang kanyang kamatayan ay nagliligtas ng ibang mga buhay at ang kanyang kwento ay nagbibigay ng pag-asa na ang kamalayan at edukasyon ay makakapigil sa mga trahedya sa hinaharap. Ang sahod niya bilang piloto. Bakit mag-aaksaya ng pera sa dalawang upa kung maaari na nating buuin ang ating kinabukasan ng magkasama? Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang honeymoon o isang paraiso. Ito ay kwento ng isang relasyon na nagsimula sa pagmamahal, ngunit unti-unting nauwi sa takot at kontrol. Ang sinapit ni Sarah Morrison ay paalala na ang karahasang domestiko ay maaaring mangyari kahit saan. Sa anumang bansa, sa anumang antas ng buhay. Kung ikaw o may kakilala ka, ay nasa isang relasyon kung saan may pananakot, pagkontrol o pananahimik dahil sa takot. Tandaan mo, hindi iyon pag-ibig. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. At ang pananahimik ay hindi kailanman nagliligtas ng buhay. Naway magsilbing babala at paalala ang kwento ni Sarah. Upang may iba pang buhay na mailigtas bago pa maging huli ang lahat.